Tatay, kanina lang po, nandun po tayo dito sa Supreme Court. May nakausap po akong dating OFW, taga Bahrain. Ang pangalan niya, si Sir Mark. Sabi niya, hindi dapat nakakulong si Tatay Digong dahil sa dami ng ginawa niya magaganda sa ating bayan. Kaya, andito po tayo nagkakaisa para pauwiin ang tatay ng bayan. Bring him home! Thank you so much, Ms. Mocha. Sorry. Oh, may question ka. Ayan, isa pang tanong from Juliet Pacot of Saksi Ngayon. Julian Pacot. Ang tanong ay ilang libo daw na lagda ang kailangan para makumpleto. Target na number ng lagda para makumpleto yung pinipetisyon sa Supreme Court at kasama pa ba itong ipa-file sa Supreme Court? Yung sa, ano ba yung number na kailangan, wala naman kasing ganung, na dapat kung naka 500 na, naka 1 million na or whatsoever. What I know is that, in 2020, Attorney Dino De Leon filed a petition before the Supreme Court asking for a petition to compel PRRD to disclose his health condition. That petition, sa gitna ng pandemya, gusto nila nabigyan ng prioridad ng Korte Suprema yung petition na yon, yung kanilang request for writ of mandamus, if I remember it correctly. In that petition was supported by a signature campaign. So, syempre, medyo kabilang parlor ito na aksyon, ganyan. And they according to the civic group na nagsuporta doon sa petition na yon, si Atty. Dino at 10 ng mga tao na ordinaryo ay gustong malaman ang health condition ni PRRD at kinokompel siya na i-disclose ito sa sambayan ng Pilipino. So that's why there was a certain number of signatures collected for that purpose. Ultimately, hindi sila nanalo sa Supreme Court. But the prayer was that for the petition to be given due course. Nag-decide ba ang Supreme Court? Yes, nag-decide ang Supreme Court. And that's what we wanted. That's 11,000 signatures. That's 11,000 signatures. And what we have is 304,304 signatures. So, we do not know what is enough. But if we keep on, dropping signatures to them, telling them that we are all waiting and we are getting impatient, they owe it to they owe it to us. Whether they agree with us or not, it doesn't matter. What we want is for them to resolve it once and for all, because this divides the nation. So, sana magdesisyon ng Supreme Court at yung numero natin, yung mga tao na nagtatanong, bakit 300,000 lang? Akala ko pa 32 million kayo, yung mga ganyan. This is an entirely different ball game. And it takes initiative, it takes some effort to join this kind of campaign. And, well, as far as we are concerned, ang layo naman ng 11,000 sa 304,000. Diba? So, yun po ang measure niyan. Ayun lang. Maraming salamat. At bilang panghuli, inaanyayahan namin kayong lahat para panoorin ang isang video presentation. Pero bago ang lahat ng yan, Kuya Nico, kakausapin ko muna ang ating mga kapatid, mga kababayan, mga kaibigan natin. In 1 to 2 minutes po, mga mama, 1 to 2, very short lang po. In your own way, ano ang naging ambag ng inyong sektor, grupo, or ikaw sa laban na ito? 1 to 2 minutes. Magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa anyayang ito. At first, di ba, nung sinimulan niyo yung Tay Kami Naman signature campaign, is nag-uusap-usap kami sa House of Hope kasama sila Ate Joel. As we all know, House of Hope Foundation is isa sa mga sinusuportahan ni PRRD na Cancer Institute, wherein lahat ng mga cancer patient kids may tinutuluyan, may ginagawa kaming program with them since hindi na mapapatuloy ni PRRD kasi nasa Hague na siya. So pinapatuloy namin yon. And realizing that
meron kasi akong mga trips, supposed to be a vacation for me, kasi nga work-life balance, ganyan. So, iniisip ko, I want to make this trip na memorable for me and fruitful siya, na hindi lang siya basta-basta trip because I know that mababalikan ko naman siya anytime. And as we all know that Boracay, ni-rehabilitate ni PRRD yan before. That's why when I was there in Boracay, I made sure na makakakuha ako ng signatures doon mismo sa isla, galing sa mga tao na taga doon talaga sa isla. And I even had the tattoo across my heart, across my chest. The green tattoo symbolizes as the rehabilitation of PRRD, and this one, the island itself. Ayun. And of course, when I was also in Siargao, though may mga tao na hindi naman talaga lahat kasama natin sa labang ito, pero doon talaga napatunayan. They even had a building called Duterte Building as a protest also to show everyone na tay, kami naman, because everything that you did for us, it's our time to pay back, or dapat kami naman ang magtatanggol sa'yo. So yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat po, Ms. Inday Morzi, no? Ma'am, 1 to 2 minutes lang po in your own way sa farm. Ano ang naging ambag ng inyong mga sektor or grupo sa laban na ito? Real quick. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mapya malulom, ang ibig sabihin, magandang hapon. Simulan nung nahuli si Tatay Digong, isa lang po yung naisip namin, kailangan kami na may mga magandang nakuha o kaya may mga ginawa si Tatay Digong sa aming bansa, especially sa aming region sa Cotabato, sa BAR. Kailangan po kami naman po ang susukli ng mga kabutihan na binigay niya sa amin. At nananakot po ako sa mga kapatid ko dyan sa BAR, yung hindi pa po nakapirma. Ang plano po namin next, lalabas na po kami ng Cotabato City. By munisipyo na po kami. Ang plano po namin, puntahan po namin ang Tawi-Tawi at Basulta, kung saan po yung BAR area po. Maglabas kayo, magtulong kayo, ito na yung pagkakataon, tayo naman. Yun lang po. Alright, grabe yung goosebumps. Ganon. Pagmahal ang mga taga-bar. Thank you so much. Mabuhay po kayo, ma'am. Sir, 1 to 2 minutes. In your own way, ano ang naging ambag ng inyong mga sektor o grupo sa laban na ito? Ano po yung group niyo po ulit, sir? So being one of the co-convener of DDS Saraol Confederation, it is an alliance of around 300 to 400 parallel groups scattered all over the country and even outside the country. Tayo talaga ngayon ay full blast sa paghihikayat sa lahat ng mga kababayan natin na makapagpipirma nito. Kasi we feel that the Supreme Court is the last bastion of sanity in this government. Wala na tayong maasahan sa gobyerno ito eh. So feel natin na with our numbers, with our strength, with people all over the country signing this Tayo Kami Naman initiative, baka naman pwede nating ma-request yung mga kagalang-galang na mga Supreme Court justices na aksyonan na nila ito. Kasi kawawa yung matanda doon sa The Hague. In fact, me personally, minsan, sometimes, no, magigising na lang ako madaling araw. Tapos iiyak na lang ako. Mafe-feel ko yung ano yung sinapit niya doon, no? Yung misis ko nga sabi niya, ba't ka nagising dyan? I feel again the pain. So that's why we are encouraging everybody. Of course, after the Holy Week, we will again be going around the country and encouraging all people na magpirma dito sa Tayo Kami Naman. Maraming salamat po sa inyo. Kapitana! Ito na po, ang dami ko pong narinig sa inyo. Grabe din yung effort ninyo, Kapitana, ha? Para kay PRRD. Kwento nyo naman sa akin, 1 to 2 minutes lang, in your own way, ano ang naging ambag ng inyong mga sektor o grupo sa laban na ito? Hello. Unang-una, gusto ko magpasalamat sa lahat naman nandito sa room na ito. Lalong-lalo na yung mga vloggers kasi kung wala sila, hindi mapapalawak yung signature campaign. Hindi ko na kailangan isa-isa yung pero kailangan ko kayo.
bakit to? Dahil, ibig sabihin may kasamang puso kasi. Nung kasing nakulong si PRRD, March 11, may nag-imbita sa akin. May, ano ba na yun? Yung nag-sponsor. Pupunta ko doon sa Cebu, sa Simala Church. Hindi ko malilimutan yun kasi binidyo ko eh. Ang prayer ko doon, siguro pagpipila ka bago ka makarating doon kay Mama Mary. Siguro 1 kilometro, dahil na tao, dahil araw noon eh. April 21. Linggo ng pagkabuhay. Ang dami kong hiniling doon kay Mama Mary sa magkaroon ng peace ang buong Pilipinas dahil nahuli na nun si PRRD at iuwi niya si PRRD na buhay dito sa bansang Pilipinas. Amen. And then, after nun, na-meet ko si Placido noong October, September 15 pala, na-meet ko. And then, magkakaroon pala kami ng rally. Sabi ko, ano magagawa ko dyan? Eh, matanda na ako, 70 years na ako, sabi ko. Pero hindi ko hinindihan yung ano sa akin, yung request. Rally lang pala, gano'n. Hindi lang naman yung personal mo, yung katawan mo ang kailangan eh. Kung ano yung magagawa mo, yung panahon mo, yung talent mo. So, grinag ko yun. Kaya, ayun ko, kasama ni Placido, yung mag-start nung September 13, 15, nung nag-resign yan si Martin Romualdez sa mga pambansa. Nung September 21, nung October 12, nung November 16, November 17, November 18. Ibig sabihin kayo lang explain ko. And then, natapos ako na mag-rally, andun pa rin, hindi pa rin nagre-resign si Bangang. Di ba? Ngayon, ibig sabihin, napag-usapan namin na nung nagkaroon ng press conference noong October 30, napag-usapan namin na magkaroon ng signature campaign. Kaya nagpapasalamat ako kay Ma'am Joey, sila yung architect, dahil sa aking lugar, hindi launch ang signature campaign noong December 15. Kaya, medyo nagkakaroon ka na, hindi na lang, diba? Hindi na lang. Okay lang. Kasi yung paras nandiyan lang yun eh. Oo. At ibig sabihin, noong December 15, nilaunch yung signature campaign sa Luzon. Sa lugar ko, nilaunch, sa Morning Star Hills Academy, Barangay Payatas, City. Napakahirap ang mag-umpisa. Pero hinayaan namin yun. Hindi namin with that, papasalamat ako sa mga hindi nagsasawa. Ulit-ulitin ko si Placido Pinoso po siya. Diba? Magmula nung December 15, pinagamit ko sa kanila yung bangko hanggang ngayon. With that, nagpapasalamat at tuwan-tuwa dahil iilan lang kami noon eh. Diba? Pero ngayon ang makarami na. Kaya maraming salamat. Hindi na. PRRD mula sa dahil. Maraming salamat po. Kaya eto, Sabi ilang ko pasensya lang na eh. po. Pero salamat po 1 to 2 minutes lang real quick. Ano po ang naging ambag ninyo sa sektor yung grupo para laban? Sumama sa laban. Magandang hapon sa ating lahat. Ako ay taga-Tacloban. Sa lugar ni Tambaloslos. Pero maraming organization doon na nag-volunteer talaga. Alam niyo ni Sir Bandel, nag-volunteer para mag-signature campaign. Pasikreto pa. Dahil binabantayan. Tapos, pero patuloy pa rin. Ngayon na magpapatuloy, sinabi ni Senator Robin, talagang ibubuhos na talaga natin ito. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Ano naman po Ma'am Christine Takahashi, ano naman? From Cebu. So, 1 minute na lang. Sa Cebu naman, patuloy kaming maninindigan at hindi kami mag-stop until Tatay Digo makauwi. Yes! Nagkakaisa kami doon and we are committed to continue this initiative.
So, kaya nga nung nag-ano kami, nag-celebrate din kami last time sa birthday led by Sir Willie. Kinantahan na lang, kumanta kami, nag-iyakan, kinantahan namin siya ng Ikaw ang hikay ng Singer pala to. Please naman, pauwiin niyo na po si tatay. Tulungan niyo kami, taga-Supreme Court. Kasi hindi kami May future titigil maging dancer na. nila Miss Joey, ni Jassy, nila Senator, Rubin, Pau, until na pauwiin niyo na siya. Marami siyang nagawa sa bayan at sa lahat natin. Hindi siya pwedeng kalimutan. So, yun na lang, baka iiyak na naman ako. Maraming salamat po. Maraming salamat. Akala ko mabibitin tayo sa napakagandang boses ni Ma'am Christine. Pero dahil sa nangyayari, alam ko limited yung oras natin, Pao. Pero Yes. dahil sa nangyayaring press con na to, ay ang daming mga nanonood, ang grabe daw ang tanong. At ang tanong nila, kasi na-encourage sila sa mga ginawang kontribusyon, marami pa daw ang gustong sumali. So ang tanong, paano pa daw sila makakasali dito sa Tay Kami Naman Signature Campaign? Madam Joey. Yes, meron po kaming official website, no? Ang aming official website ay taykaminaman.org. I think nandito yung ating patriotic IT professional, si Sir Carl. Sir Carl, tayo ka naman dyan! Paramdam ka! Ayun! Bakit po natin? Yan po ang ating si Sir Carl Bautista, yung ating admin ng website natin. Volunteer, kasama ang team niya, ang kanyang startup company who did this, put up the website so that it's easier for all of us to get the information about the signature campaign. Talaga makabayan lang po talaga yung team niya. Palakpakan lang po natin si Sir Carl. Kasi tawag dito, minimit ako niyan ng madaling araw, naggabi, alas 12 ng gabi, pagkatapos ng mga project nila, dahil mahal na mahal rin niya si PRRD. And of course, gusto nga niya parang nasa background lang yung team niya but sabi ko kailangan makilala ka rin ng tao kasi grabe rin yung contribution ng team niya para dito sa movement na to. So please visit our website, taykaminaman.org. Nandito na po ang lahat ng information na kailangan ninyo para makasali. Hindi niyo po kailangan ng malaking event para po magkaroon ng signature campaign. Ang kailangan niyo lang pong gawin ay mag-download ng signature sheet, magpapirma po kayo sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, at ipadala niyo po ito doon sa address na nakalagay po doon. May mga designated address po doon, ipadala niyo na po siya. Hindi niyo po kailangan na makarating kami sa inyo at magpapirmahin po namin kayo. Ang kailangan po namin ay pagkilos. Ang kailangan po namin ay paggalaw. Hindi po namin mapupuntahan lahat. Kagaya nga po ng sinasabi namin, nabubuhay po yung signature campaign dahil po sa initiative ng mga kapwa namin vloggers. At we can only do so much. Mas magtatagumpay po tayo kung lahat po tayo kikilos at gagawa. And please do your share. Pag sinabi po natin na solid Duterte tayo, dapat may kasamang pagkilos, di ba? Let's be inspired with how Senator Robin Padilla does it. Yes! Ginagawa ang suporta. Ikinikilos ang suporta. Huwag na po tayong maghintay na meron pong dumating dyan. Kayo na po mismo, mag-download, mag-print, magpapirma po sa inyong mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kapamilya, at ipadala po doon sa mga designated address natin. Let your voice be counted. Yes, yes, yes! At dahil na-mention si Senator Robin bilang isa sa modelo dito sa Tay Kami Naman, on behalf of this panel, Senator Robin, anong yung last words for this Tay Kami Naman press conference? Una po, gusto ko lang, nainis ako dun sa sinabi kanina, bakit daw 300,000 lang tayo. Alam nyo, mga kababayan, sa eleksyon, ang ginagastos, bilyon. Buong Pilipinas, meron po yung tinatawag na binibigay ang gobyerno para sa campaign. Binibigay po yan para information campaign. Alam niyo po ba dito, isang poster lang sila.
umiikot, wala pang budget yan. Kanilang mga bulsa lang ho. Pero nakakuha na sila ng 300,000, ibig sabihin. Siguro kung binigyan nila ng billion na budget, eh baka lumagpas mo ng 35, baka 100 billion yan. Kaya ho yung mga walang sense yung mga sinasabi, mga nagpapanggap na mga super talino. Pambihira kayo. Hindi nga kayo mga 12,000. Eto, ilan lang? 4 months? 4 months, 300,000. Naka-coaster lang ho sila. Isipin ho yun. Kaya, mga mahal kong kababayan, ito pong ginagawa namin. Makikinamin na ho ako. Dahil ang totoong mga bayani dito ay sila. Sila ho mga nakikita nyo sa harap, nakasama ko, yung mga nasa likod ho ng camera. Sila ho talaga yung mga lumalakad. Makikinamin lang ho ako. Mga kababayan, tandaan po ninyo, wala po kaming bayad dito. Lahat po kami dito, nandito kasi mahal namin ang Pilipinas. Mahal namin ang mga Pilipino. At alam naman ho nating lahat, kahit balikan nyo ho ang history, minsan lang tayong nirespeto ng ibang bansa. Minsan lang. Yung mga bansa na kinakatakutan ng mga leader, nirespeto tayo. Nandyan ho si Putin. Nandyan. Si Xi Jinping. Nandyan po si Presidente ng Amerika ngayon. Nakalimutan ko. Trump. Kinampanya ko yan pero hilig sa gera. Si Trump. Yung mga leader na yan, ang ipinakita ho niyang respeto sa atin dahil kay Digong. Yes! Yung panahon na yun, tandaan po natin kahit saan tayo magpunta, nakataas ang noo natin. Dahil yung leader natin nung panahon na yun, sorry, excuse my language, English yan, may bayad! Duterte! 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 Kaya po, mga mahal kong kababayan, huwag niyo kaming husgahan na kami ay bayad dito o pumapapil. Hindi po. Kami po ay nagbabayad lamang ng utang na loob kay Digong. Dahil noong mga panahon na yun, napakasarap maging Pilipino. Bilang panghuling salita, mga mahal, hindi, ngayon lang ho baka naman mahirap yung panghuli. Para lang ho dito. Minamalat na rin ako kakasigaw pa. Bilang panghuling salita, mga kababayan, tandaan po natin, si Digong ay isang Pilipino na ikinulong sa ibang bansa. Iyan po ay pagyurak sa ating pagka-Pilipino. Kaya anong kulay mo ngayon? Kaya dilaw ka, pink ka, pula ka, o itim ka, tandaan po ninyo, Pilipino ka. Maraming salamat po. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Grabe, wala nang mas gaganda pang panghuling salita para sa press con nito. Maraming salamat po. Salamat po sa inyo lahat. At sa lahat ng mga nagpakita at
nagsalaysay ng kanilang kontribusyon. Ang gusto ko rin pasalamatan, Kuya Miko, lahat ng mga kababayan naming nanonood na nagbigay ng oras at suporta kay former President Rodrigo Roa Duterte. Tatanawin po namin ito. Malaking utang na loob